Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Lawag. Department of Labor and Employment, Region 1, ininspeksyon ang mahigit 3,000 establishmento upang malaman kung sumusunod ang mga ito sa batas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Durilag. Ilalawag ti Department of Labor and Employment ti Labor Inspection Program ama isa mekanismo tapno ma-assess dagiti establishmento iti Region 1 sumurot da iti General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards ken Social Legislations. Second kini Dole Region 1 na Senior Labor and Employment Officer Attorney Jara Paula Abero. Umabot din iti 3,268 nga establishmento tina-inspeksyon manipod iti Hulyo 2022 aging iti Hunyo 2024 kunana nga dati 90.7% compliance rate iti biyang ti General Labor Standards amang ipasumudaag kadigiti establishmento nga ipatpatungpal da dagiti minimum statutory benefits kasi ti wages, holiday pay, premium pay ken dumapay. Inayon ni Abero anang ato ti compliance rate gaputag tultuloy ti padagisayanggat ti Dole iti labor education seminars kadigiti graduating students, micro, medium and large establishments. Manipod diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, Bacnotan, La Union, kinilala bilang 2024 Top Philippine Model Municipality. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nakaaramin ti pakasaritaan ti munisipalidad ti Bacnotan, La Union, babayan ti panakabigbig na kas 2024 Top Philippine Model Municipality, anang labaw iti 1,000 patagasot siya mapuluketwa ang munisipalidad iti entero apagilyan. Inawat ni Bacnotan Mayor Divine Fontanilla ti pamadayaw, kabayatan ti seremonya na angay idi napalabas alawat sa J. Crown Plaza Manila Galleria, Quezon City. Malaksid iti titulo at Top Philippine Model Municipality, nagunod pa iti ili ti Bacnotan ti opat a prestigyoso a premyo apakairamanan ti Food Security Enabler Award, Sustainability Champion Award, Safe Haven Award, ken Tech Territory Award. Inyabkas ni Mayor Divine tinapas na kapanagyaman na karagiti amin na contributor iti daytoy panakabigbig amaiga po saan lang nga iti panagreget dagiti opisyal no dikat karaman pay ti panagtitinulong agapuanan dagiti amin nga umili ti Bacnotan. Tinasaw ang aktibidad nga inorganisar ti The Manila Times ket tinabunwan ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco anang itampok iti kinapatag dagiti nagapuanan iti turismo. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. Mahigit 1,000 kawayan itinanim sa Mandaue City bilang pagdiriwang ng World Bamboo Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Angeli Tahapal. Muabot sa 1,200 ka mga bamboo propagules ang gitanom sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan sa Lakbayan sa Mandaue, inubanan sa Cebu Bamboo Development Council o mga volunteer groups subay sa kasaulugan sa World Bamboo Day 2024 ni adtong Setyembre 21. Ang mga kawayan ang gipangtanom sa Mandaue Green Learning Park, ang kanhi dump site sa Barangay Umapad sa Maong Dakbayan. Ang mga gipangtanom nga kawayan magsilbing koral sa naisgutang park, diin duna sa kinitanom nga mga balayong kon Palawan cherry blossom. Ang co-chairman sa CBDC nga si Father Vic Labaw mo'y naghatag sa mga bamboo propagules nga ipangtanom ug mapasalamaton kini sa Dakbayan sa Mandaue kinsang misanong nga mohatag og lugar nga matamnan sa mga kawayan. Gibutyag usab ni ini nga ang kawayan usa sa mga maisip nga resilient nga tanom, gani gibutyag ni ini nga dunay kini mga matang sa kawayan nga mahimong matanom sa mga lugar nga dunay saltwater intrusion. Giawag sab ni Father Labaw ang uban pang mga residente sa pagtanom og kawayan sa ilang lugar sang daghan kaayo kini og matanom
tabang sama sa pagpugong sa pagdahili sa yuta ug ang mga dabong niini mahimo usab nga makaon. Gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Angeli. Yan ang ulat mula sa Cebu. Samantala, dubako naman tayo sa Borongan, Philippine Statistics Authority, Eastern Samar. Inilunsad ang PhilSys Rehistro Bulilit Campaign. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pumida. Opisyal nga ginlunsad han Philippine Statistics Authority PSA Eastern Samar ang Rehistro Bulilit Campaign han nakalabay nga semana ha Municipal Covered Court habungtuan San Policarpo. Ang nasabing inisyatiba in kapartit panuyuanan hit Philippine Identification System kon PhilSys nga makarehistro hin mga unregistered nga mga kabataan. Importante katiupay ini nga pitad para makabot ang tinguha nga makapagparehistro hin 92 million nga mga Pilipino ha PhilSys nga dahit kakatapusan han bulan hit Setyembre yan ang tuig. Matutok ang Rehistro Bulilit Campaign ha paghatag hen registration services ha mga kabataan habungtit San Policarpo nga magtitikang ha poblasyon barangays. Gindisenyo ini nga proseso para maging madali, simple and child-friendly ha pagsiguro hin seamless experience han mga kabataan na edad 1 nga da 4 anyos iton panuigon. Tikang Radyo Pilipinas Borongan inihipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Japan International Cooperation Agency o JICA nagsagawa ng Value Chain Workshop sa Valencia City, Bukidnon para isulong ang post-harvest modernization ng bigas sa Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Ang Japan International Cooperation Agency nag-host og value chain workshop sa Valencia City, Bukidnon aron isulong ang post-harvest modernization sa bugas sa Pilipinas. Ang JICA team nakigtagbo kang Carliota S. Madriaga, Regional Technical Director for Operation sa Department of Agriculture sa Northern Mindanao alang sa pagpaligon sa partnership ugda sa diskusyon ang mga workshop kabahin sa komprehensibong pagtuon sa JICA sa post-harvest practices nga naglakip sa data collection survey. Ang survey nagtumong sa pag-ila sa oportunidad alang sa kolaborasyon ug pagpahibalo sa pagpalambo sa gipunting nga mga programa ug proyekto. Gipasiugda sa diskusyon ang critical nga papel sa partisipasyon sa stakeholders sa pag-ila ug pagsulbad sa mga hagit na may kalabutan sa pagproseso sa pagkahuman sa ani. Ang survey nag-assess sa kasamtangang talan-awon mag-ila sa kalang ug mga analisiya na may kalabutan sa datos aron masusi ang mga potensyal na bagong paagi alang sa kooperasyon sa JICA aron mapalambo ang post-harvest rice modernization ug mahimo og epektibong mga programa ug proyekto. Iken dinhi sa Cagayan de Oro City kini si Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Zamboanga City nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Gipanguluhan ni Zamboanga City Mayor John Dalipe o Congressman Manix Dalipe ang pagpanghatag og ayuda sa mga mag-uuma og mangingisda pinaagi sa Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolks and Families Program ngadto sa Western Mindanao State University. Adunay 2,299 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og ayuda sa nahitabong payout ug kani sila mao ang mga wala kadawat kaniadtong Hulyo 11 niining tuiga nga gipahigayon sa UZ Summit Center sa lungsod sa Zamboanga ug gipanguluhan ni President Ferdinand Marcos Jr. ug House Speaker Martin Romualdez. Ang matag benepisyaryo nakadawat og 10,000 pesos nga makatabang kanila sa kalisod ug sa epekto sa nahitabong El Nino phenomenon.
Ang padayon nga pagpanghatag sa nahisgutang ayuda na himong posible tungod sa pagpanguna sa tulunghaan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 9 ug sa pakigtimbayayong sa kagamhanang lokal sa Zamboanga. Ang Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolks and Families usa ka proyekto ilalom sa Office of the President sa pakig-uban sa House of Representatives nga nagtumong nga makahatag og suporta sa sektor sa agrikultura ug ilalom kini sa Bagong Pilipinas program sa national government. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.